Magandang umaga po, Manong Ted, at sa lahat ng mga nakikinig. Opo, meron pong lumabas na statement, ito ho ba'y galing din po sa inyo, na meron po kayong mga gustong papapaliwanagin dito po sa ating nararanasan na mga yellow at red alert at brown out. Totoo ho ba ito at sino po ang inyong gusto magpaliwanag sa inyo? Una po ay nagpalabas na tayo ng kautusan sa NGCP upang ipaliwanag kung ano yung naging dahilan noong pagkakaroon ng outage ng kanilang malalaking linya, yung Dasmariñas at saka Tayabas na linya. At kahapon nga ay nakapagsumiti sila ng paliwanag, pero i-evaluate pa namin kung ano yung nilalaman nito. Ikalawa, yung mga generation companies naman na naka-outage, magpapalabas ng kautusan din o direktiba ang komisyon upang maipaliwanag nila yung mga kadahilanan kung bakit sila ay on outage before May 12 at yung mga nagsipag-outage nung between May 12 and May 16 at yung mga hanggang kasalukuyan ay naka-outage pa. Yun hong pinagpapaliwanag nyo NGCP doon po sa linya sa Batangas. Ano po ito yung sa Ilihan? Opo, tama po, Manong Ted. Opo. Pero yun hong mga halos na naman sabay-sabay na mga unschedule na mga outage na mga planta ng kuryente. Sila ho ba'y pinagpapaliwanag nyo rin? Opo, isasama na natin doon sa ipagpapaliwanagin yung mga generation companies na yan. So, in fact, meron naman silang mga regular na mga sinusumiting reports sa ERC, pero nais lang din na malaman ng ERC ng malaliman kung ano ba talaga yung nagiging problema doon sa mga planta nila. Opo, yun nga po Chairman, kasi para bagang lagi nilang nangyayari kung kailan sa panahon ng tag-init, kung kailan po peak yung demand, tsaka naman po nagsasabay-sabay itong mga plantang ito. Para hong nagiging, ano ho ba ito? Parang tradisyon. Sorry po, siguro baka wala na ho ako maharap na iba pang mga salita dito po sa pangyayaring ito, Chairman. Opo, para na nga tayong sirang planta tuwing summer na lang ay ganito ang usapan natin. Magkakaroon ng pagtaas ng demand, magkakaroon ng mga problema sa planta o sa linya at magkakaroon ng mga blackouts. So dapat ay magkaroon na tayo ng pag-uusap kung paano masusolusyonan ito para nang sa ganun, sa susunod na taon ay hindi na ito ang ating pag-uusapan. Bakit po, ano ho ba ang koneksyon o papel ng NGCP dito po sa tripping ng 500 kV line ng Ilihan Dasmariñas Transmission Lines? Ang kanila pong obligasyon talaga ay siguruhin na yung kanilang linya ay maayos na nakapagpapadaloy ng kuryente. Although, bagamat not all the time naman na talagang magagarantihan yan dahil may mga talagang nangyayaring mga pangyayari na pwedeng makapagpahinto doon sa pagpapadaloy tulad ng mga fault o yung pagkasira ng linya. Pero ito ay dapat kung makokontrol ng tao or kaya ay ma-avoid through maintenance, dapat ay maisasagawa ito ng NGCP bilang responsibilidad niya. Opo. Pero sir, hindi ho ba ang NGCP ang may hawak ng transmission line at automatic po na magkakaroon dyan ng fault, no? Wala hong dadali ng kuryente kung sira yung planta, hindi nakapagbibigay po ng planta. Sa pangyayari pong ito, nasaan po ang main responsibility? Sa NGCP ho ba o doon sa planta? Doon po sa nangyaring mga kakulangan ng supply bago pa man nagkaroon ng tripping doon sa Ilihan na linya, ito ay kagagawan noong mga planta na naka-outage. Especially yung mga naka-outage na hindi naman naka-schedule. Pero may mga kadahilanan kung bakit sila naka-outage, so dapat din ay tingnan natin. Kasi kung ikaw naman ay may-ari ng generation company,
ayaw mo na hindi ka nakakatakbo dahil diyan ka kumikita kapag ka Mm. ikaw ay nakapagbebenta. Oo nga po, no? Pero sa pagkakataon din po na pumapali ang mga planta at nagkukulang ng supply ng kuryente, tumataas ho ba automatic ang presyuhan ng generation sa WESM? Opo, na inaasahan 'yan na kapag manipis ang ating supply ay tumataas at paminsan nga ay na-activate pa yung ating secondary price cap. Ibig sabihin, lumalampas na ng threshold at kakailanganin na mapigilan yung mga offers nang sa ganun ay hindi na lumampas doon sa threshold at bumaba na uli. Opo, nung pong before kayo, sa inyo pong panahon ano po, noon pa po naman po usap-usapan 'yan. Sa panahon ng tag-init, sabay-sabay nagkakaaberya ang planta and then yung presyo po ng kuryente sa WESM ay tumataas po ng hindi pangkaraniwan kaya noon pa man po meron ng duda na ano ba ito nangyayaring ito para naman laging timing para bagang ang iba sinasabi ho ang duda may collusion na. Opo, ito nga ay isa, of course, sa laging na iisip or nakukonclude na sa tuwing magkakaroon ng kakulangan ng supply, ay ito ay sinadya nang sa ganon ay pataasin ng presyo. Pero makikita naman natin yung mga ibang mga naka-outage, hindi rin sila makakabenepisyo doon sa pagtaas ng presyo sa WESM. Kasi nga, sila nga ay maapektuhan din dahil meron silang mga kontrata Yes. at doon sa kontrata nila, meron silang kailangang isupply at kung hindi makatakbo yung planta nila, sila ay mapipilitan din bumili sa WESM at mataas ang presyo. So malulugi din sila kung gano'n. Opo, yes sir, kasi nga itong mga plantang ito, meron na po silang mga advanced na kontrata para ho naman po yung distributor merong sure na source of power at fix nga po ang bayarin per kilowatt hour. Pero meron din po mga planta na pumapalya na may mga sister companies din po naman. Alam niyo ho yun? Para bagang maaring yung isa pumalya, tapos yung isang sister company niya gumagana at yun nakikinabang sa WESM. Opo, tama po yan, Satan. Kaya yan din ay ating minomonitor. Dahil tinitingnan natin kung merong mga badges or mga pahiwating na mayroong anti-competitive behavior na nangyayari na pag ang isang planta ay naka-outage at hindi nga siya makapagbenta ng kanyang kuryente. Pero meron namang ibang kaalyado niya o yung affiliate niya na nakakabenepisyo out of the higher WESM prices. Yung nga po, yun po yung kumbaga natural na phenomenon ng pangyayari kapag ho ganon. So, ngayon po Chairman, kaninyo obligado ang mga power generators na mag-report sa inyo sa kanilang performance, yung pagpalya ng planta, anong oras, kailan nakabalik at anong dahilan. Sa ngayon ho ba sir, magmula ng magkaroon ng yellow at red alert, meron na ho ba kayong actual na report? Ilan pong mga planta ang talaga pong nag-outage ito, hindi po gumana? Saang mga lugar kaya ito? At ano ho ang mga kumpanya nila? Kung mamarapatin po at meron kayong informasyon. Opo, meron naman po tayo yung doon sa period ng May 12 to May 16, ang kabuang naka-outage sa Luzon pa lang ay mga nasa 5,583 megawatt. At sa Visayas naman, ito ay mga umabot ng 609.69 megawatt. So, ang mga planta na nag-outage, kasama dito yung Ilihan, yung Iri, Masinloc, Limay, GMPD, at sa Visayas ang talagang naka-outage kahit bago pa man nagkaroon ng transmission na outage ay yung TVI, yung Terma Visayas at saka yung PEDC. Meron din tayo mga naka-direct na mga planta at ito naman alam natin dahil mga hydro, apektado sila ng kakulangan ng tubig. Kaya naka-outage o derated ang Magat, ang Buklaw, Binga, Kalayaan, Botocan, yung Headcore. So sila din ay hindi nakapagbigay ng additional capacity
at sumipa pa, nagkataon na sumipa yung demand. Itong nakaraang linggo, so hindi inaasahan na pagtaas ng demand, umabot tayo ng hanggang 14,000 plus megawatts sa Visayas at 2,574 plus sa megawatts sa Visayas. So medyo malaki din yung demand na kailangan punuan ng supply at kung hindi na kinaya ng supply, doon na nga nagkaroon ng manual load dropping. Opo. Yung po kasing hydro, kauna-unawa nga, kulang po sa tubig na nagpapatakbo po ng turbina. Ito pong sa itong Ilihan, Dasmariñas, ito ho yung sinasabi na gas to power, di po ba, no? Iba ho naman yon kasi nga, Apo. supposed to be natural gas po ito, right? Ilang planta yung pinatatakbo ng coal? Yung pong mga, kumbaga po, ang source mo naman hindi itong renewable, no? Hindi tubig. Ilan po itong mga coal plants diyan? Doon po sa naka-outage sa Visayas, yung PBI at saka yung PEDC, mga coal sila. Yung sa Luzon na nagkaroon din ng outage, kasama dyan yung Masinloc at GNPT. So hindi sila affected nung pagka-outage ng transmission sa Ilihan, pero nag-outage din sila, kaya nakadagdag doon sa kakulangan ng supply. Opo. Sige, so Chairman, kayo po ay sumulat sa kanila dito po sa NGCP at sa mga plantang ito. Nagpaliwanag na po kanin yung NGCP. After that, paano po? Ano ho magiging disposisyon dyan ng ERC? Ilalabas naman po namin yung mga direktiba natin sa mga generation na companies na naka-outage nung nakaraang linggo. At bukod dito ay nakikipagpulong tayo sa market operator sa IMOP para malaman natin naman kung ano yung naging galawan sa presyo para makorelate din natin yan sa pag-aaral kung mayroon bang maaaring nangyaring anti-competitive behavior. So kailangan din talagang aralin muna bago makapag-bitaw ng salita na tayo ay mayroong gagawing investigation. So at this time, we're just gathering all the facts and information para mas maayos kami makapag-desisyon how to move forward. Opo. Sir Chairman, kasi po kung atin po naman pong tatangkilikin ang mga nagiging patalastas po ng NGCP, sinasabi naman po nila sa kanila pong patalastas, and I'm sure ito po inyo na siguro napapanood rin o nakikita o nababasa, sinasabi po nila na talagang ang problema nila, kaya po may mga outage nga, ay yung pong kakulangan po sa supply. Alright, sabi nga, what does our country need? Reliable and stable baseload power plants built in the right places. The grid is ready. Alright, and then sabi nga niya, majority daw ho ng mga red at yellow alerts ay nangyayari kapag bumabaksak ang supply at magkakaroon po ng mga unexpected na power plant outages. So, kapag ganito sa kanila pong panig klaro, wala naman kaming problema sa aming linya. Paano kami makapagsusupply? So, of course, magtitrip yan kasi wala namang kuryente dumadaloy dyan. Kapag ganito ba ang sinasabi ng NGCP sa publiko at kaninyo, no? Kaya kinakailangan nila magpaliwanag. Meron ho ba kayong poder na ipatawag sila? Upuan ito, put this on the table and have a discussion. Kasi po, sabi nga dito, yung blame game nandito na naman. Sinasabi po namin ng ERC kasi regulator, no? Dito po yung blame game, DOE kaagad. DOE ang inginunguso kaagad, NGCP. Alam niyo ho yun, para bagang ito na lang ho at ito nangyayari. Hindi ko ho alam kung meron ba kayong poder sa ganun po na ipatawag silang harapan at magkapaliwanagan para magkaalaman talaga tayo. Kami po doon sa aming mga regulated entities at kasama na dito yung mga nililisensyahan namin tulad ng mga generation company. Maaari talaga na magpatawag kami ng isang summit o kung kaya kakailanganin ay isang malawakan at iimbitahan na rin namin ang Department of Energy. Dahil ako, personal, sa tingin ko, kinakailangan talaga na pag-usapan kung ano ang talagang problema. Hindi pwede na 24 hours na lang tayo nag-aantay. Kailangan talaga na magpatawag. Kung ano ang talagang problema, ipatawag natin. Hindi pwede na 24 hours na lang tayo nag-aantay. Kailangan talaga na
magtuturuan na lang sa tuwing magkakaroon ng ganitong pangyayari. Ituturo ni NGCP ang mga planta, ituturo ni DOE ang NGCP, ituturo ng lahat ng stakeholders ang ERC dahil walang ginagawa. So kinakailangan talaga kung ma-identify natin ang problema natin ay ang ating grid ay medyo hindi mahina, kulang ng reinforcement, kulang ng kapasidad, kulang ng maintenance. So anong solusyon dito? Ang solusyon dito ay ayusin ng NGCP yung kanyang operasyon. At para niya maayos yan, bigyan mo ng tamang taripa. Kung ang problema ay kakulangan ng supply, kinakailangan na magkaroon ng additional na puhunan sa generation capacities. Paano ito magagawa? Sino ang mamumuhunan kung hindi naman maayos ang regulasyon? So sa panig ng ERC, kinakailangan din ay malaman ano ba ang dapat naming ginagawa nang sa ganun ay pumasok itong mga pamumuhunan na ito. Opo. Again, can you just clarify, ano ba ang role responsibility ng NGCP maliban po sa maintenance and operation ng transmission line? Ano ba ang kanilang responsibilidad pa kung meron man? Meron po kasi silang obligasyon doon sa pagiging system operator nila. Doon sa pagiging system operator nila, nariyan yung dapat ay magkaroon ng maayos na operasyon ang grid. Ibig sabihin, at every given time, yung required na voltahe ng system ay nami-meet. Kaya kinakailangan yung mga planta ay nauutusan niyang tumakbo, yung mga reserve nakahanda para kung kakailanganin ng konting regulation sa voltahe, may mga plantang makakapag-provide noon. So as system operator, yun ang trabaho niya. But as NGCP, as the transmission concessionaire, kinakailangan na mag-invest siya sa mga transmission capacities nang sa ganun ay masiguro na yung mga plantang gustong kumonekta ay makakakonekta at yung mga transmission customers, yung mga distribution utilities, yung mga directly connected customers, sila ay makakakuha ng transmission service na kakailanganin nila. Opo. So simply said mga kapatid, para maintindihan natin po ang paliwanag ni Chairman Juan, ang NGCP maliban doon sa pangangasiwa po at maintenance po ng ating mga transmission lines, sa tinatawag na mga grid, ito yung mga particular po na mga lugar kung saan po mayroong generator at meron silang sinusuplayan po ng mga distributors, obligasyon ng NGCP kaninyo, Chairman, na una, magkaroon sila po ng forecast. Di ba yan ang kanilang ginagawa araw-araw? Ano ba ang available supply? Ano ang demand? Meron pong surplus. Araw-araw yan Di po ba yan ang kanilang patalastas? Sinisiguro po dapat nila na yung kanila pong pinangangasiwaan na grid ay may sapat na supply sa pangangailangan ng distributors at yung mga plantang yon ng kuryente ay may kaukulang linya para na sa ganun po, pag mayroong pumalyang power plant, magkakaroon ng linya yung plantang yon na magagamit ng grid na ito o iba pang grid na nangangailangan ng supply. Ganun po ba yun? Opo, tama po yan, yung mga redundancy sa ganon, kung mayroon man mag-outage na isang linya, ay mayroong pwedeng ibang daluyan yung available na generation company. Opo. So sa ngayon po ba sa ating actual na sitwasyon, sa ngayon, ano ba ho ang kakulangan ng NGCP sa transmission line sa mga grid na ito? Totoo ba na meron silang mga hindi pa na i-connecta na mga grid na kanila pong responsibilidad? Pagdating po doon sa main grid, siyempre dito yung kanilang prangkisa, yung kanilang responsibilidad ay nasa main grid. So meron pang kakailanganin na mga transmission investments nang sa ganon, yung mga nakikita, yung mga forecasted na pagtaas ng demand sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa ay matutugunan. Kaya kakailanganin pa ng kalagdagang investment yan. At meron naman mga existing linya na maaaring kakailanganin i-uprate ang capacity dahil pataas ng pataas yung demand doon sa lugar na yan. At meron naman na hindi pa naabot talaga ng linya o kaya single line lang ang linya, hindi pa nakaloop. So maaaring kakailanganin din for reliability, kakailanganin pa ng transmission investment para magkaroon ng looping nang sa ganon, kung mayroon man
isang portion nung grid o nung subgrid na yan na masira, mayroon pang iikutan yung kuryente. So, But all these transmission investments, of course, would mean that they would require a higher maximum annual revenue, yung magiging basis ng kanilang transmission charge. Dahil lahat ito, mangangailangan ng investment at yung investment naman nila would earn for them a reasonable return that ERC will approve. so sa inyo na po nanggaling na meron pa pong mga lugar, mga grid na existing na dapat mai-upgrade, ayusin at dagdagan. At ang investment na ito, diretsuhin na po natin, dapat nanggagaling sa NGCP? Opo, tama po yun. Opo. Kung gayon, oo, inaamin nyo na may pagkukulang pa sa mga requirement na ito ang NGCP. Mahirap po sabihin na kung may pagkukulang dahil una, maaari ko rin sabihin na nagkaroon ng pagkukulang ang ERC dahil sa matagal na panahon ay hindi siya nabigyan ng taripa niya na naantala yung pagkakaroon natin ng rate reset. Hindi lang actually para sa NGCP, ganun din sa ating mga distribution utilities. Bagamat yan na nga ang sitwasyon, pero ang ERC naman humabol na doon sa naging backlog niya pagdating sa NGCP. Recently, naaprubahan na nga yung kanyang rate reset for the 5th regulatory period at papasok na tayo sa 6th regulatory period. Ang mga CAPEX filings niya, kasi lahat naman ng kakailanganin niyang transmission investments ay dadaan din sa ERC sa pag-aproba ng kanyang capital expenditure na proposal. At itong mga backlog ng ERC noon sa CAPEX ng NGCP, ito ay unti-unti na natin na tapos yung mga backlog. So, ang mangyayari nito, kakailanganin na lang ni NGCP na isakatuparan yung mga pinropose niyang CAPEX. Nang sa ganon, yung inaasahan natin na load growth o yung pagtaas ng demand sa iba't ibang lugar, ito ay masusolusyonan ng availability ng transmission ng capacities dyan sa lugar na yan. Okay, sige po. Medyo masakit sa batok ito ulit. Nausapin po kasi masyadong technical. Pero kayong consumer ng kuryente, madali lang intindihin ito. Yung binabanggit po ni Chairman Juan, yung rate na, yung magkano ba ang sisingilin ng investor, ng NGCP. Kasi para siya makapagtayo nitong mga linyang ito, kailangan niya rin ng puhunan. So, inaamin ni Chairman na nagkaroon ng pagkukulang sa pamamagitan po ito nga ng hindi agad pagbibigay po, tama, ng mga actual na hinihingi na rate ng NGCP, nang sa ganun naman makabawi sila sa kanila pong puhunan at makapag-expand pa ng kanila pong mga dapat na ayusin. Ganun ho ba yun, Chairman? Opo, tama po Okay, yan. Yung sige. pagkaantala kasi, nangangahulugan nito na mayroong uncertainty as regards kung itutuloy ba ng NGCP yung pag-construct niya ng certain project kasi wala nang approval pa. Yun nga po, wala pang approval. Chairman, pwede ba namin malaman, bakit ba ang tagal ng approval? Hindi po ito panahon ninyo. Sabi nga po ngayon, kayo po yung naghahabol dito. Ano ba naging dahilan? Bakit ba ang bagal ng ERC? Hindi ko po masagot yung nangyari doon sa time ng predecessors ko. Pero ang ma-assure ko naman po, kung ang problema ay supply at ang naging problema ay yung hindi or mabagal na pag-aproba ng ERC sa mga PSA or sa mga ASPA applications. Ngayon po ay gumagalaw na lahat itong mga PSA na to. Nang sa ganon ay tumaloy na yung investment natin sa additional generation capacity. So lahat ng ginagawa ng ERC ngayon, ito yung solusyon sana para hindi na taon-taon ay magkakaroon tayo ng ganitong problema ng sa tuwing tataas ang demand ay magkakaroon ng blackouts. Dahil ang solusyon talaga ay long term at nagsisimula ito doon sa paggawa ng ERC sa trabaho niya na pag-aproba ng mga pending applications sa kanya. Nang sa ganon ay tuloy-tuloy ang investment natin sa transmission, sa distribution, at sa generation ng capacity. Ang problema ho kasi ngayon dito, Chairman, kasi po yung mga pinag-uusapan natin ng mga pangangailangan sa mga linyang ito, hindi mo naman ito nabibili sa Shumart eh. Hindi ba? It will take years for you to establish the line, to construct it, di po ba? And then, yung cost nito.
Yung nga po ang problema dito, para bagang yung Estado, ang papel niya lang ho naman talaga dito is to regulate, at kapag may hinihingi po yung nag-i-invest, dapat din po inaaral kaagad, pinagbibigyan kung dapat na pagbigyan. Ito ho ang sitwasyon natin ngayon. Opo. Ganun ho yun, ano po, Chairman? Opo, tama po yan. At kakailangan din talaga na maayos na plano. Kasi yung transmission, hindi lang pwede siyang gumalaw ng sarili niya. Yung transmission at yung generation ay hiwalay. Dahil kakailanganin ng synchronized na plano sa Opo. generation at transmission nang ma-optimize naman at hindi naman ganoon maging tataas ang impact niyan ng mga additional investments na yan sa ating electricity rate. Oo nga po, kasi hindi rin maaari naman din kapag nag-invest sila, ganun kaagad po ang taas sa singil sa transmission. Kaya po inot-inot yung desisyon nun kung magkano ba per kilowatt hour ang maaari mong singilin. So, Chairman, sa sitwasyon po ngayon natin, ano po, na kinakailangan pa ho pala ng ganito pong mga submission, mga capital expenditure na kakailanganin, sa ilalim ho ba ng franchise, Attorney Juan, ng NGCP, meron ho bang provision doon kung magkano ang deklarado mong kita sa bawat taon at magkano ang dapat na inilalagak mo para sa karagdagang proyekto sa inyong serbisyo, sa kanilang serbisyo? Ang pagkakaalam ko po doon sa franchise law na sumasakop sa NGCP ay kakailanganin na sumunod siya doon sa kung anumang taripa ang aaprubahan ng ERC para sa kanya at kung ano pa yung mga performance standards na ipapataw o ipatutupad ng ERC sa NGCP, kailangan sundin niya. Yung nga po, ano, kasi kung ganito ang deklarado mong income, may dividendo kayo sa inyong mga sa mga kasosyo ninyo, ang tanong nga dito, bakit nga mabagal, ano, yung sinasabi nyo na paggagawa ng mga panibagong linya? May katwiran din naman, kasi nga yung approval po sa rate na sisingilin, pagkatagal-tagal din. So bottom line dito, Sir Attorney Francis Juan, hindi maitatanggi na itong problema ho natin ngayon sa mga blackout na ito, kakulangan sa supply ng kuryente kung kailan kinakailangan, ay pinagsamang problema na nililikha ng ating NGCP, ng power producers po natin, ng mga investors, ng DOE at maging ng ERC. Opo, tama po yan. At hindi lang sila, maaaring sama na rin natin dito yung mga ibang landowners or LGU dahil nakapagpapatagal din sa pagtatayo ng planta o ng linya yung mga issue ng local permit at issue ng right of way. Yun, okay. In other words, ano po, sa totoo lang, nasa estado ang bola. Nasa estado ang beat, ika nga po, sa isyong ito. Kasi kung noong pa po ito, tumatawa si Chairman, kung noong pa po ito tinutukan for the longest time, ngayon po ito pa rin ang pinag-uusapan natin, Chairman. Opo, kaya nga mas mainam talaga na pag-usapan ito ng mahinahon at tingnan talaga objectively ano yung problema. At hindi lang yung agad-agad dahil magre-react tayo, nagkaroon ng blackout, magkakaroon na kagad ng investigasyon, ng pagpapasa ng CC. Pero hindi naman natin tinutukoy kung ano talaga yung problema at hindi talaga natin sinusolusyonan. Kaya uulit na naman tayo next year. Ganito na naman ang magiging usapan po natin. Yun nga po. At the end of the day, habang ito nga po ang hindi nyo ma-resolve ang mga usapin, taong bayan po ang siyang nagdurusa. Nakakalungkot po, Chairman, kasi ang ating mga kalapit bansa, Asian countries, mukhang tayo lang ho yata ang may gantong problema ngayon eh. Hindi ko po masabi sa ibang bansa, pero talagang nakakalungkot na diba? Ganito ang problema natin at marami talagang nadadamay na mga ordinaryong Pilipino. Okay, sige po. Sige, so Chairman, salamat po sa pagiging bukas po sa aming panayam para lang ho natin maintindihan ito at matulungan po kayo na himayin ito at maintindihan ng ating mga kababayan. After all ho naman, ang mga pangkaraniwang Pilipino, ang iniisip lang ay may kuryente ba, magkano ang bill at kapag nag-brown out, nagmumura sa inconvenience, di po ba? Opo, tama po yun. Chairman, salamat muli sa inyo pong panahon sa uulitin po, Chairman. Maraming salamat po, Manong Teles. Magandang umaga. Thank you. Yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.